pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung nangyari po na pag-ere po ng boses. Boses lang po ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po nagpapakita ngayon si Apollo Kibuloy. Hindi po natin alam kung nasan po siya, kung siya po ba ay nasa Pilipinas na o nasa ibang bansa. Giging malapit na kaibigan Pulong Duterte. So, punot dulo pa rin, Duterte pa rin, politika. Ayon sa sinasabi ni Pastor Kibuloy, no? Meron pa po siyang mga sinasabi. Hindi ko po alam, ha. Ngayon ko lang po natuklasan na binata po pa si Pastor Kibuloy. At ayaw niya man daw na samain yung mga nag-aakusa sa kanya, parang pinag-aagawan po siya. No? Yung parang yung parang ang dating yung mga akusasyon sa kanya ng mga tungkol sa kababaihan ay parang nag-uugat na siya yung gustong bitagin. Anyways, hindi po maintindihan niya ng pangkaraniwan tao. Yung mga makakaintindi lang po niyan, yung mga pinag-aagawan. Hindi po ako yun. Pasensya na kayo para magsimula lang tayo ng hindi mainit. Puta, sobrang init eh. Ang init ng ang init ng banatan ngayon kabilang po sa mga akusasyon nito ni Pastor Kibuloy ay ang gusto po siyang i-eliminate talaga ng US government, no? Ayon kay Kibuloy, at saka kasabwat po itong Philippine government, no, sa ginagawa na yan. Anyway, pala si Kibuloy dito po sa mga no, na handa po at very makipag ayusin o humarap sa korte sa Amerika. Ang sa kasawiang palad, ngayon lang din natin natuklasan, dinidelay daw po, no? Siya pa, akala natin, kasi kaya po hindi po nagsisimula, ay kagagawan po ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung pala'y dinidelay. Kung very willing naman palang harapin, no, ni Pastor Kibuloy yung kanyang mga kaso, bakit hindi pa simulan? Actually, nabasa ko yan noon Nabasa ko yan noon ng kainitan nung pagsasampa kay Pastor Apollo Kibuloy. Tapos nabasa ko rin na 2024 pa. 2024 pa itutuloy doon sa US. Sabi ko, bakit kaya dinidelay pa? Balang araw 'di ba? Kung seryoso kung ganun ka-serious yung mga bintang kay Apollo Kibuloy, human trafficking, sexual abuse, bakit kinakailangang i-delay, 'di ba? Okay, ikalawa. Handa naman pala, kaya lang naghihintay, hindi po sila nagtatago, hindi po siya nagtatago daw, no? Panay daw to kasi ayon kay Kibuloy to ayon kay Pastor Kibuloy, hindi po sila nagtatago. In fact, naghihintay po sila ng request ng extradition, no? Mula po sa US, sa DOJ, wala pa po. Hindi naman po pwede na magkukusa yung gobyerno natin na iharap si Kibuloy nang wala pong pakiusap mula naman sa US government. So naliliwanagan po natin, wala po palang ibig sabihin, hindi pa po nagre-request, kaya hindi po tumatakbo yung kaso pa sa US na very willing naman daw, no, na harapin ni Pastor Kibuloy, dahil nga sa pangyayari na wala pa namang request sa DOJ. In return, hindi pa ma-surrender ng DOJ o ng pamahalaan ng Pilipinas si Pastor Kibuloy, no? Tapos, ang sinasabi ni Pastor Kibuloy, deads na siya Yung kanyang katawan, wala na Kaya, very willing siyang mamuno sa Pilipinas. Parang revolusyon na panawagan ni Pastor Kibuloy, no? Nananawagan na siya ng revolusyon. Siya na mamumuno ng isang bagong revolusyon. Magiging bagong bayan si Pastor Kibuloy. Anyways, susubaybayan po natin yan. In return po, nagpahayag po ang US Embassy. Sagot po dito po kay Pastor Kibuloy kasi ayaw po nung US Embassy yung mga ganyan, no? May mga paratang, lalo na po na ngayon mainit po yung Pilipinas dahil nga dito sa US-China rift, no? Sabi po ng statement, ito po yung statement pala, sabi po ng state. Ito po yung statement ng US Embassy sa Maynila. For more than a decade, Apollo Kibuloy engaged in serious human rights abuses, including a pattern of systemic and pervasive rape of girls as young as 11 years old. And he is currently on the FBI's most wanted list.
We are confident that Kibuloy will face justice for his heinous crimes. Questions about legal proceedings should be directed to the US Department of Justice. O yun na nga po eh. Kaya nga po, dapat nga po, may request na rin, no? Willing naman daw si Pastor Kibuloy. Hindi po siya yung nagmamatigas na dito ko. Unlike po kala Duterte, no? Unlike po kay Pangulong Duterte na sinasabi nila, hindi kami papailalim dyan sa ICC. Ito po, sinabi ni Pastor Kibuloy na very willing naman siyang humarap. Hinihintay niya lang yung legal process. Magsimula na yung hearing sa Amerika. Yan yung problema eh. O ngayon, ganito na po kalala. Naggamit na pati yung persecution. Hindi mo rin masasabi na walang persecution. Dahil nariyan po yung SMNI. Nakita niyo naman kung anong ginagawa nila sa SMNI. Tapos si Pastor Kibuloy, yung mga anchor niya, no? Hindi mo rin masasabi na yun po yung mga akusasyon ni Apollo Kibuloy. Grabe, no? Talagang sabi ko, ang lalala na parang kung makikinig tayo kay Pastor Kibuloy, talagang walang-wala. Ang hirap i-describe nung nung kalagayan natin, no? Kasi sabay-sabay. Habang mataas ang presyo, nagbabangayan yung mga congressman at mga senador. As in bangayan, ha? As in, tignan niyo po ang akusasyon ngayon. Kung magbabasa po kayo ng mga akusasyonan, ang sinasabi po ngayon ng mga congressman ay kay Amy, no? Ang sinasabi po ng mga congressman kay Amy, ang lakas na, eto, hanapin lang po natin. Ayan, araw-araw po yung mga congressman na nasa media ngayon, mayroon po silang press conference araw-araw. Araw-araw din pong may press conference si Amy Marcos. Balitaktakan po sila. Ang latest po ay yung ang dami rin pong nilantad ni Amy Marcos. Instead po na pabulaanan nila yung sinasabi ni ganito po, no? Instead po na pabulaanan nila, ang sinasabi ni Amy Marcos, ang sinasabi po ngayon ng mga congressman, si Amy Marcos nga, tinanggalan ng budget yung 4-piece nung nakaraang taon. Nung nakaraang taon pa pala yan, 2023. So dapat umangal ka noong January 2023. Bakit ngayon yung Alam niyo yun, kung sa tingin yung mali yung ginawa ni Amy Marcos noong January, kasi malamang December niya tinanggalan yun. O mas maaga pa. Kung mali yung ginawa ni Amy Marcos, ang binibintang kasi ngayon, nagtanggal ng budget sa 4-piece tapos dinala sa AIX last year. Kung mali yung ginawa ni Amy Marcos noong 2023, January pa lang dapat ng 2023, umaangal na kayong mga congressman. Bakit ngayon lang kayo umaangal? February 2024, isang taon. Ibig sabihin, wala kayong nakikitang mali hanggat hindi kayo kinakanti ni Amy Marcos. Nung kinanti na kayo, isiniwalat nyo na. Alam niyo ginagawa ng Senado at ng mga congressman? Mali yung ginawa nyo. Mali rin naman ginawa mo. Mali rin. Habang nag-aakusahan sila ng mga pagkakamali nila, nalalantad sa atin na panay kalokohan lang pala mga ginagawa nyo sa amin. No? Panay yung budget pala namin, pinaglalaruan nyo lang. Budget namin yan. Nakikita nyo? Akusasyon kontra akusasyon sila ngayon. Kahit naganap yan nung araw pa. Pati yung 51 billion tapos na yan. Kailan naganap yan? Nung panahon ni Pangulong Duterte pa. Bakit hindi nila question nung panahon ni Pangulong Duterte? Ang ibig sabihin, etong lahat ng ating politiko, alam nila yung mga kasalanan ng mga kapwa nila politiko, pero ilalantad lang nila pag kinanti sila. Ibig sabihin, pag hindi sila kinanti, kasalanan. Nalalantad po tuloy kung anong uri ng mga tao kayo lahat.